Sa bawat hakbang ni Marie sa bahay nila, ay tila may matalim na bagay na tumutusok sa puso niya. Lalo na at naririnig ang halakhak ng isang babaeng hindi niya kilala. Nanginginig siyang binuksan ng pinto. At doon, bumagsak ang mundo niya. Si Alejandro, nasa kama nila. Walang kasuotan at halatang kagagaling sa isang mainit na pagtataksil. At ang babae, nakasuot lamang ng manipis na robe. Nakasandal sa braso ni Alejandro na para bang siya ang tunay na asawa. Anong ginagawa ninyo? Halos pabulong na tanong ni Maris. Nanginginig ang boses. Nagkatinginan sina Alejandro at Chelsea at pagkatapos ay sabay na natawa. Hindi niya inaasahan iyon. Hindi niya kayang tanggapin iyon. Oh my God! She's crying! Sabi ni Chelsea, sabay tawa. Ang weak naman pala ng asawa mo, Alejandro. Mabilis na nagpunas ng luha si Maris, pero lalo lang iyong bumuhos. Ipinagpalit mo ko sa kanya, Alejandro. Bakit mo nagawa sa akin to? Tumayo si Alejandro mula sa kama at hindi man nag-abalang magsuot muna. Hindi awa ang nasa mata nito, kundi inis. Maris, tigilan mo yung drama mo. Alam mo naman wala kang maibibigay sa akin na future. Malamig nitong sabi. Hindi ka ambisyosa. Wala kang karir. Wala kang nararating. Parang sinampal siya ng paulit-ulit. Ginawa ko ang lahat para sa'yo. Minahal kita, Alejandro. Umiiyak niyang sagot. Yan ang problema. Masyado kang clingy. Masyado kang boring. Kahit sa kama, wala kang laban kay Chelsea. Natawa si Chelsea at umikot-ikot pa sa harap niya. Girl, ikaw ba talagang asawa niya? Grabe, kung ako si Alejandro, iiwan din kita. Look at you, mukhang kawawa. Kung manamit ka, kala mo may anak ka na. Alejandro, asawa mo ko. Humihikbi niyang sabi. Paano mo nagawa sa akin to? At bakit hindi? Mas mayaman si Chelsea, mas maganda, mas classy, at higit sa lahat, mas bagay sa lifestyle ko. Pero, mahal mo ba siya? Halos hindi lumalabas ang boses ni Maris. Mas mahal ko ang sarili ko. Sagot ni Alejandro, walang pag-aalinlangan. At bago pa siya makasagot, sumingit si Chelsea, nakapamewang. Girl, umalis ka na. Nakakahiya ka. Hindi ka bagay dito. Hindi ka bagay sa kanya. Pero ang pinakamasakit ay ang sumunod. Pakisara ang pinto paglabas mo. Dahil babalik kami sa ginagawa namin. Dagdag ni Alejandro. Durog, wasak, at hindi inasahan ni Maris na sasaktan siya ng asawa. Ito ang tatandaan mo, Alejandro. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa akin. Ang panluloko mo sa sariling bahay pa natin. At pagdadala mo ng babae dito. Babalik ako. Maniningil ako sa tamang panahon. Pero tinawanan lamang siya ni Alejandro at tila walang pakialam sa ginawa sa kanya. Kaya nagtangka na siyang tatalikod, ay muli siyang bumalik sa dalawa at nanlaki ang mata ng babae nang bigla niya itong sinampal sa magkabilang pisngi. Para yan sa pangaagaw sa asawa ko. Pasalamat ka, yan lang ang ginawa ko sa'yo. Galit na saad ni Maris bago nalapitan si Alejandro at sinampal din niya. Para naman yan sa ilang taon na pagiging tanga ko sa'yo. Salamat dahil pinakita mo sa akin ngayon kung anong klase kang tao. Salamat na lang at hindi tayo nagkaanak. Saad ni Maris bago nilisan ang bahay na dating puno ng saya at pangako. Habang umiiyak, doon na ilibing niya ang huling piraso ng pagmamahal niya kay Alejandro. Magandang araw mga kaibigan. Isang full story muli ang nais kong ibahagi sa inyo na siguradong magbibigay kilig at inspirasyon sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay pakilike po ng ating video
Paklik din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Nanginginig ang kamay ni Maris habang hawak niya ang bulaklak. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa sobrang saya. Sa loob ng 5 taon nilang pagsasama bilang magkasintahan, sa wakas ay ikakasal na siya sa lalaking pinakamamahal niya. "Ang ganda mo, love," bulong ni Alejandro habang inaayos ang belo niya bago magsimula ang seremonya. Ngumiti siya, ramdam ang pag-init ng pisngi. "Ikaw talaga, kahit kailan, magaling kang mambola." "Hindi bola yun, dahil totoo." Sagot nito, sabay halik sa noo niya. Isang halik na para bang pangako ng panghabang buhay. Nagsimula ang seremonya. Bawat salitang binitawan ng pari ay pumapasok sa puso ni Maris. Nagsabihin ni Alejandro ang I do, halos mapahagulhol siya sa saya. Tirik ang araw, pero ang init na nararamdaman niya ay galing sa hawak ng lalaking mahal niya. Pagkatapos ng kasal, ay dumiretso ang lahat sa reception hall. Eleganting puti at ginto ang dekorasyon at ang musika ay malumanay na tugtog ng piano. Si Maris ay abala sa pakikipag-usap sa mga kaibigan. Samantalang hindi maaalis ni Alejandro ang tingin sa kanya. Para bang natupad ang pangarap nito. Pero sa kabilang dulo ng venue, hindi ganoon kasaya ang mga mata ng isang tao. Si Doña Imelda, ang ina ni Alejandro. Mula ulo hanggang paa, tinitingnan nito si Maris na para bang sinusukat. At nang makalapit sila sa isa't isa, ngumiti ang ginang. Ngiting may tinatagong pangmamaliit. "Congratulations! Hindi ko akalaing matutuloy ang kasal ninyo ng anak ko." Malamig na bati ni Imelda. Ngumiti si Maris. "Salamat po, Mama. Sana lang mapanatili mong mataas ang standards ng anak ko. Alam mo naman kung gaano kataas ang pangarap niya sa buhay. Hindi lahat ng babae ay kayang sumabay sa ganung level." Narinig iyon ni Alejandro, kaya agad siyang lumapit at hinawakan ang bewang ni Maris. "Mama, please. Respeto na lang po kay Maris. Asawa ko na siya." Mahina, ngunit matigas niyang tono. Ngumiti ulit ang ginang, pero mas mapait. "Of course, iho. Sinasabi ko lamang ang totoo." Gumuhit ang sakit sa puso ni Maris, pero hindi niya ipinahalata. Bagkus ay ngumiti siya ng mahinahon. "Okay lang po, Mama. Tataas din ang standards ko." Biro niya, kahit may konting kirot. Nagpasimula ang palakpakan nang i-announce ang unang sayaw ng bagong kasal. Hinila siya ni Alejandro palapit sa gitna ng dance floor at inilapit nito ang noo sa kanya. "Don't mind her. Ikaw ang mahal ko. Ikaw ang pinili ko. Ikaw ang buhay ko, Maris." At doon, parang natunaw ang bigat na kanina pa niya nararamdaman. Niyakap niya ang salita nito. Piniling niyang baliwalain ang mga masasakit na salita ng ina nito, alang-alang sa pagmamahal niya kay Alejandro. Handa siyang magtiis. Handa siyang maging asawa at handa siyang ipagtanggol ang pag-ibig nilang dalawa. 2 linggo matapos ang kasal, tila mas lalo pang naging matamis ang pagsasama ni Maris at Alejandro. Simple lang ang buhay niya. Umaga'y sabay nag-aalmusal. Sa gabi naman ay sabay nanonood ng pelikula habang nakahiga sa sofa. Si Alejandro ang tipo ng asawa na laging may baong sorpresa. Minsan bulaklak, minsan paboritong kakanin ni Maris. Minsan maikling love letter na may nakasulat na, "Thank you for choosing me." Akala ni Maris yun na ang pinakamasaya. Pero may plano pala si Alejandro na mas higit pa ron. "Mag-ayos ka ng damit, love." Sabi nito pagkagising nila, isang Sabado ng umaga. Napakunot noo si Maris. "Ha? Saan naman tayo pupunta?" Ngumisi ang lalaki, halatang tuwang-tuwa sa lihim niya. "Surprise, basta makinig ka na lang. Dresses, casual, panglamig, lagay mo lahat sa bag mo." "Baka naman road trip lang yan."
Natatawang sagot ni Maris. Ngunit nang ihinto ni Alejandro ang kotse sa airport, nalaki ang mata niya. Love, ano to? Honeymoon natin. Honeymoon? Akala ko sa Tagaytay lang tayo. Nope. Inabot ni Alejandro ang 2 tiket. Singapore, ang pangarap natin na puntahan, love. Halos malaglag ang panga ni Maris. Alejandro, ang mahal nito. I don't care. Gusto kong dalhin kita sa lugar na hindi mo makakalimutan. Gusto kong magsimula tayo ng mga alaala na atin lang. Paglapag nila sa Singapore, sinalubong sila ng malinis na hangin, matataas na gusali, at ilaw na parang bituin. Sa takot niyang baka masyadong mahal ang trip, patuloy niyang sinasabing, Love, okay lang kahit simple lang. Hindi mo kailangan gumastos ng ganito. Pero tinitingnan lang siya ni Alejandro. Hinawakan ang mukha niya at bumulong. Para sa'yo, hindi ako dapat nagtitipid. Tinuluyan nito ang paghahatid ng sorpresa. Hotel na may view ng Marina Bay. Dinner cruise sa gabi. Picture taking sa Merlion Park habang nakayakap sa kanya si Alejandro. Tawa at kwentuhan habang naglalakad sa Orchard Road. At sa rooftop ng hotel nila, habang nakatanaw sila sa kumikislap na lungsod, doon siya niyakap ni Alejandro mula sa likod. Maris, gusto kong malaman mo na wala akong ibang mahal sa mundong to, kundi ikaw lang. Napahawak siya sa braso ng asawa. Alejandro, I promise, kahit anong mangyari, kahit anong pagsubok ang dumating, ikaw lang, ikaw ang pipiliin ko araw-araw. Hindi kita sasaktan, hindi kita iiwan. Tumulo ang luha ni Maris dahil sa sobrang kaligayahan niya. Nangako ako na I will love you and protect you. Forever, love. Sa gabing yun, buong puso niyang ibinigay ang sarili sa asawa. Hinayaan niya na maniwala ang buong puso niya. Hinayaan niyang balutin siya ng mga pangakong parang musika. Mabilis ang umagang iyon para kay Alejandro. Simula nang makabalik sila mula Singapore, mas lalo itong ganado sa trabaho. Lagi nitong sinasabi kay Maris na inspirasyon niya ang asawa. At totoo naman, dahil ilang linggo pa lang ang lumipas, napansin na agad ng kumpanya ang sipag, talino at leadership niya. Maaga siyang pumasok ngayon dahil may meeting daw ang mga executives. Tahimik lamang siyang nakaupo sa conference room, hindi umaasang may mangyayaring malaki. Gaya ng dati, ginagawa lang niya ang trabaho ng maayos. Pagpasok ng head chairman, nagkatinginan ng lahat. Alejandro, I have good news for you. Napapitlag siya. Sir? Ngumiti ang lalaki, umikot sa mesa at tumigil sa harapan niya. We've been observing your performance for the past, and we believe you are the right person to lead the sales and operations department. Nanlaki ang mata ni Alejandro. Hindi siya nakapagsalita. Hindi niya inaasahan ito. In short, you are now officially the new department manager. Patuloy ng chairman. Nagpalakpakan ng buong silid. Kinuha ng lalaki ang kamay niya at kinamayan ito. Congratulations! Deserve mo to. Hindi makapaniwala si Alejandro. Natupad din ang isa sa gusto niya. Pagkatapos ng meeting, agad niyang kinuha ang cellphone at tinawagan si Maris. Hindi pa man sumasagot ang asawa, ngumiti na siya ng malawak. Love? Sagot ni Maris na may halong antok pa. Bumangon ka na dyan. May sasabihin ako. Ha? Bakit? Love, na-promote ako. Tuluyang nagising si Maris. Ano? Totoo ba, love? Seryoso? Oh my God! Narinig niya ang halakhak ng asawa sa kabilang linya. Masaya, proud, at parang mas siya pa ang natuwa kesa kay Alejandro mismo. Manager ka na? Tanong nito, halos hindi makapaniwala. No, love, manager na ako.
Halatang nanginginig pa ang boses niya sa tuwa. Naku Alejandro, sabi ko sa iyo gagalingan mo lang at darating din ang blessings. I'm so proud of you, love. Promise. Napapikit si Alejandro sa sobrang saya. Love, hindi ko to mararating kung hindi dahil sa iyo. Ang dami kong stress, pressure, pero lagi mo kong pinapalakas. Ikaw ang dahilan kaya ako nagawa ang lahat ng to. Love naman, syempre nandito lang ako para sa iyo. Uwi ko ng maaga ngayon. Mag-celebrate tayo. Kumain tayo ng paborito mo. Hindi na kailangan ng bongga. Basta makasama kita. Sapat na. Lumawak ang ngiti ni Alejandro. Kaya mahal na mahal kita Nang umuwi siya, sinalubong siya ni Maris ng yakap na mahigpit. Nagluluto ito ng paborito niyang adobo at naghanda ng maliit na cake na may nakasulat na Congratulations, my love. Habang kumakain sila, nakatitig lang si Alejandro sa asawa. Iniisip niya kung gaano siya kaswerte. Iniisip niyang hindi siya magtataksil. Iniisip niyang hindi siya magbabago. Pero ang bagong posisyon, ang bagong mundong papasukin niya, ay may dalang tukso na hindi pa niya kailanman natitikman. At doon magsisimula ang unti-unting paggalaw ng kapalaran nila. Abala si Maris ng araw na yon sa paglilinis ng bahay at pag-aayos ng mga plato nang biglang may kumatok ng malakas sa pinto. Napakunot noo siya. Hindi nag-text si Alejandro na may bisita sila. Pagbukas niya ng pinto, bumungad ang taong hindi niya inaasahang darating, si Doña Imelda. Mahigpit ang ekspresyon nito, naka-cross arms at nakaangat ang kilay. Magandang hapon po, Mama. Huwag na yang mama. Hindi ako naparito para makipagkamustahan. Putol ka agad ng ginang. Nalamig ang kamay ni Maris, ngunit pinilit niyang ngumiti at inalok ng upuan ng ina ng asawa. Pasok po. Gusto niyo ng tubig? Hindi ako uupo. Ha? I'm not staying long. Tumikhim si Doña Imelda. Sa katiningnan ng loob ng bahay, mula kisame hanggang sahig, na para bang hinahanapan ng pagkakamali. At ito pala ang bahay na ipinagmamalaki ninyong mag-asawa? May halong pangungutya ang boses nito. Mukhang simple. Natigilan si Maris, pero gaya na nakasanayan, ngumiti siya. Pinaghirapan po namin yan. Masaya naman kami rito. Hindi kumbinsido ang ginang. Hindi ako sanay na ganito kababa ang standard ng bahay ng anak ko. Huminga ng malalim si Maris. Pilit niyang nilunok ang sakit. Pasensya na po kung hindi masyadong maganda, pero hindi mo kailangan magpaliwanag. Dahil hindi rin ako naparito para pakinggan yan. Madiin na sagot ng ginang. Dito na lumapit si Imelda. Halos dikit sa mukha ni Maris. Naparito ako para sabihin ang dapat mong tandaan. Ano po yun? Tumalim ang mga mata ng ginang. Hindi ka bagay kay Alejandro. Parang tinusok ang puso ni Maris sa diretsahang salita na iyon. Pero hindi siya umiyak. Hindi siya pumalag. Pasensya na po. Pero asawa ko po si Alejandro at pinili niya ako. Mahina niyang tugon. Pinili? Umiling si Imelda. Tinawag mo pang pinili? Maris, wala siyang matinong makilala noong panahon na yon. Ikaw ang una nagpakita ng interes, kaya ikaw ang kinuha niya. Pero ngayon, manager na siya. Mataas na ang posisyon niya. Iba na ang mundo ng anak ko. At ikaw, ano bang kaya mong ibigay sa anak ko? Wala kang trabaho. Wala kang kayamanan. Hindi ka sosyal. Hindi ka nga marunong lumugar kung minsan. Namula ang mata ni Maris. Hindi dahil sa galit, kundi sa pagdaramdam. Huwag kang magpanggap na kaya mong sumabay sa mundo ng anak ko. Darating ang araw, iiwan ka rin niya. At mas mabuti pa, ikaw na mismo ang umiwas bago ka maging sagabal sa ambisyon ni Alejandro. Pero bago makaalis ang ginang, naglakas loob siyang nagsalita. Hindi ko po sinasadyang maging pabigat.
Ang gusto ko lang, mahalin ang anak niyo. Napangisi si Imelda. At yan ang problema, Maris. Hindi sapat ang pagmamahal sa mga kagaya namin. At bago pa man makasagot si Maris, iniwan siya ng ginang. Hindi man lang lumingon, hindi man lang nagpaalam. Naiwan siyang nakatayo sa may pinto, nanginginig, nangingilid ang luha. Mula nang ikasal sila ni Alejandro, sinikap niyang maging perpektong asawa. Maalaga, maunawain, at suportado sa lahat ng pangarap ng lalaki. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti at simpleng kilos, may tinatago siyang isang malaking lihim. Isang lihim na hindi man lang sumagi sa isip ng asawa. Si Maris de la Vega, ang babaeng iniisip ng lahat na isang ordinaryong asawa lamang, ay ang tunay na presidente at pangunahing shareholder ng Vega Imperial Company. Ang mismong kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Alejandro bilang manager. Pero walang nakakaalam, lalo na si Alejandro. Hindi siya pumapasok sa head office sa ilalim ng kanyang pangalan. Gumamit siya ng proxy, board meetings via encrypted calls, at mga dokumentong hindi kailanman naglalaman ng buo niyang identidad. Ayaw niyang isipin ng asawa na utang nito sa kanya ang bawat promosyon o oportunidad. Gusto niyang makita kung hanggang saan naabot si Alejandro sa sariling sipag at talento. At sa ngayon, proud siya dahil umaangat ang asawa nang hindi niya kailanman tinutulungan. Maingat siyang tumayo mula sa kama at pinagmasdan si Alejandro na mahimbing pang natutulog. Hindi niya sinabi rito na bumisita ang mama nito sapagkat ayaw niya ng gulo at ayaw niyang sumama ang loob ng asawa sa ina nito. Sana dumating yung araw na kaya ko nang sabihin sa iyong totoo. Bulong niya, hinaplos ang buhok nito at marahang gumiti. Sa kabilang banda ng syudad, sa tuktok ng isang mataas na gusali, naghihintay ang buong board sa pagdating ng kanilang unofficial yet highest authority. Ang alam ng lahat, si Miss Miranda, ang representative ni Maris, ang darating. Ngunit ngayong araw ay may mahalagang emergency meeting. Kaya napilitan si Maris na dumalo ng personal. Isang bagay na halos hindi niya ginagawa. Pagdating sa kumpanya, nakasuot siya ng simpleng corporate attire. Hindi halata ang yaman at kapangyarihan sa likod ng kanyang apelido. Walang nakakakilala sa kanya maliban sa iilang tao sa executive room. Sapat para mapanatiling buhay ang kanyang pagiging anonymous. Good morning, President. Bati ng COO na si Ramon sa bayuko. Ngumiti si Maris ng magaan. Good morning. Let's start the meeting. Dumiretso sila sa isang mahaba at seryosong diskusyon tungkol sa expansion plans at mga bagong project proposal. At sa bawat salitang lumalabas kay Maris, matalino, mahinahon, puno ng otoridad. Kitang-kita kung bakit siya ang utak ng kumpanya. Pagkatapos ng meeting, naglabas si Ramon ng isang folder. Ma'am, update lang po sa bagong manager ng marketing department. Magaling po siya, si Alejandro Ramirez. Napangiti si Maris, bahagyang kinakabahan. Talaga? Kumusta ang performance niya? Outstanding, ma'am. Professional, dedicated. Marami siyang ideas. Isa siya sa best asset natin ngayon. Lumuwag ang puso niya, hindi dahil pinupuri ang asawa, kundi dahil napapatunayan niyang tama ang desisyon niyang itago muna ang katotohanan. Pero habang papalabas siya ng kumpanya, may nakita siyang bagay na nagpagulo sa kanyang mundo. Si Alejandro, at kasama nito ang babaeng hindi niya kilala. Magka-close, nagbubulungan, nagkakatawanan. At hindi alam ni Alejandro na ang babaeng nakatingin sa kanila ngayon mula sa malayo ay ang tunay na CEO ng kumpanya at asawa niyang labis na nagmamahal sa kanya. Lumipas ang mga linggo at kapansin-pansin ang malaking pagbabago kay Alejandro. Ang dating lalaking hindi halos makabitaw kay Maris, laging excited umuwi at araw-araw may baong ngiti para sa kanya, ngayon ay tila unti-unting naglalaho. Kung dati ay sabay sila nag-aalmusal, ngayon ay madalas nang wala si Alejandro pagising ni Maris. Kung dati ay may yakap at halik pa bago pumasok sa trabaho, ngayon ay text na lamang. Minsan nga ay wala pa. At kung dati ay mabilis itong umuuwi pagkatapos ng trabaho,
Ngayon ay palaging overtime, meeting o kung ano pang dahilan. Isang gabi, naghanda si Maris ng paboritong ulam ni Alejandro. Beef salpicao, mashed potatoes at red wine na gusto nito sa malamig na gabi. 3 oras niyang hinintay ang asawa pero wala man lang itong text o tawag. 11:00 na ng gabi nang marinig niya ang pagsara ng pinto. Alejandro? Masuyo niyang tawag. Nag-prepare ako ng… Hindi niya natapos ang sasabihin. Pumasok si Alejandro na lasing na lasing. Nakalugay ang necktie at amoy alak ang buong katawan. Natulog ka na sana. At hindi, wag mo na akong hintayin palagi. Inis na saad ng asawa. Love, late ka na namang umuuwi. Nag-aalala na ako. Malumanay na sagot ni Maris. Tigil-tigilan mo nga yung drama mo. Busy ako. Hindi yung katulad mo na, nasa bahay lang. Halos pasigaw. Parang sampal sa mukha ni Maris ang mga salitang yon. Hindi niya inaasahan na pagsasalitaan siya ng gano'n ng asawa. Alejandro, hindi mo kailangan… Ano? Magpaliwanag? Hindi ko kailangan magpaliwanag sa'yo. Manager na ako, Maris. May pangalan na ako sa kumpanya. At doon niya nakuha ang tama. Hindi lang ito napapagod. Hindi lang ito busy. Nag-iiba ito dahil sa promotion nito at sa ibang bagay. Kinabukasan, nalaman niya mula sa isang reliable na executive assistant ng kumpanya ng mas masakit na katotohanan. Pagkatapos ng trabaho, madalas makita si Alejandro kasama ang mga kaibigan nitong mahilig sa alak, party, babae at ingay. At hindi lang basta babae. Isa sa mga madalas nitong kasama ay si Chelsea Mendoza, ang bagong marketing associate na laging nakadikit sa kanya. Kilala ni Maris kung anong klaseng babae si Chelsea. Ambisyosa, mahilig sa may mataas na posisyon, at kakaiba kung makatingin sa babaeng hindi kasing ganda o kasing yaman nito. At ngayon, ayun ang babaeng pinagtutuunan ng oras ng kanyang asawa. Isang gabi, sakto naman nag-report ang private investigator na lihim niyang kinuha para bantayan ang company issues. Hindi niya inaasahan ang picture na isusunod nito. Isang litrato sa loob ng resto bar. Si Alejandro nakayakap kay Chelsea habang umingiti-ngiti ang babae sa kanya. Napaupo si Maris nang hina at hindi mapigilang mapaluha. Hindi totoo to. Bulong niya. Hindi nagtagal, unti-unting lumabas ang totoong ugali ni Alejandro. Ang lalaking minahal ni Maris ng buong puso at handang ialay ang lahat ay unti-unting napapalitan ng lalaki na mayabang, palaging late at halos hindi na nakakausap ng maayos ang asawa. At isang gabi, natagpuan niya ang cellphone ni Alejandro. Nasa sala, nakalimutang ilock. Sa simula, plano ni Maris na i-ignore lang. Pero isang notifikasyon ang nagbukas ng lahat. Message from Chelsea. Can't wait tonight. I miss you. Napailing si Maris. Hindi niya akalain. Hindi niya gustong maniwala. Pero malinaw ang katotohanan. May lihim na relasyon si Alejandro kay Chelsea. Simula noon, unti-unti na nagbago ang tono ng asawa. Sa bawat simpleng pag-uusap, may bahid na paninira at pagmamaliit. Hindi na siya si Alejandro na minahal ni Maris. Ang dating lalaki nagmamahal ng tapat, ngayon ay tila nilalaro ang puso niya. Pagkagaling sa palengke ay nagdiretso na si Maris umuwi sa bahay nila, ngunit pagpasok niya ay nakarinig siya ng halakhak ng babae. Nanginginig siyang binuksan ng pinto at doon bumagsak ang mundo niya. Si Alejandro, nasa kama nila. Walang kasuotan at halatang kagagaling sa isang mainit na pagtataksil. At ang babae, nakasuot lamang ng manipis na robe, nakasandal sa braso ni Alejandro na para bang siya ang tunay na asawa. Anong ginagawa niyo? Halos pabulong na tanong ni Maris. Nanginginig ang boses. Nagkatinginan sina Alejandro at Chelsea at pagkatapos ay sabay na natawa. Hindi niya inaasahan yon. Hindi niya kayang tanggapin yon. Oh my God! She's crying! Sabi ni Chelsea, sabay tawa. Ang weak naman pala ng asawa mo, Alejandro.
Mabilis na nagpunas ng luha si Maris, pero lalo lang iyong bumuhos. Ipinagpalit mo ko sa kanya, Alejandro. Bakit mo nagawa sa akin to? Tumayo si Alejandro mula sa kama. Hindi man lang nag-abalang magsuot muna. At hindi awa ang nasa mata nito, kundi inis. Maris, tigilan mo yung drama. Alam mo namang wala kang ibibigay sa akin na future eh. Malamig nitong sabi. Hindi ka ambisyosa. Wala kang karir. Wala kang nararating. Parang sinampal siya ng paulit-ulit. Ginawa kong lahat para sa'yo. Minahal kita, Alejandro. Nasaan ang mga pangako mo na? Mamahalin ako habang buhay na ipaglalaban mo ko. Yan ang problema. Masyado ka mapaniwala. Masyado kang boring. Kahit sa kama, wala kang laban kay Chelsea. At tama si Mama. Hindi ikaw ang babaeng nararapat sa akin. Akala ko dati, okay na mahal lang kita. Pero hindi pala. Dahil mataas ang pangarap ko sa buhay. At nung nakuha kong promotion bilang manager, doon ko napatunayan na magkaibang antas ng pamumuhay natin. Seryoso na saad ni Alejandro. Natawa naman si Chelsea at umikot-ikot pa sa harap niya. Girl, ikaw ba talaga ang asawa niya? Grabe, kung ako si Alejandro, iiwan din kita. Look at you, mukhang kawawa. Kung manamit ka, kala mo may anak ka na. Alejandro, asawa mo ko. Paano mo nagawa sa akin to? At bakit hindi? Mas mayaman si Chelsea, mas maganda, mas classy. At higit sa lahat, mas bagay sa lifestyle ko. Pakisarado na lang ng pinto paglabas mo. May gagawin pa kami. Walang emosyon na saad ni Alejandro. Dahil sa lantaran na panluloko ni Alejandro sa kanya, natuluyan ang naubos ang pagmamahal niya sa asawa, nilamon na ito ng magandang trabaho at pera na kinikita nito at tuluyang lumabas ang kulay nito na kagaya sa ina nitong matapobre. Ito ang tatandaan mo, Alejandro. Pagbabayaran mo ginawa mo sa akin. Ang panluloko mo sa sariling bahay pa natin at pagdadala mo ng babae dito. Babalik ako. Maniningil ako sa tamang panahon. Pero tinawanan lamang siya ni Alejandro at tila walang pakialam sa ginawa sa kanya. Kaya nagtangka na siyang tatalikod ay muli siyang bumalik sa dalawa at nanlaki ang mata ng babae nang bigla niya itong sinampal sa magkabilang pisngi. Para yan sa pangaagaw sa asawa ko. Masalamat ka. Yan lang ang ginawa ko sa'yo. Galit na saad ni Maris bago nilapitan si Alejandro at sinampal din niya. Para naman yan sa ilang taon na pagiging tanga ko sa'yo. Salamat dahil pinakita mo sa akin ngayon kung anong klase kang tao. Salamat na lang at hindi tayo nagkaanak. Saad ni Maris bago nilisan ang bahay na dating puno ng saya at pangako. Habang umiiyak, doon nalibing niya ang huling piraso ng pagmamahal niya kay Alejandro. Lumipas ang ilang linggo at si Maris ay nagplano ng isa sa pinakamahalagang hakbang ng kanyang buhay. Ang opisyal na hiwalayan. Hindi ito impulsive. Bawat detalye ay pinag-isipan. Bawat hakbang ay maingat. Ang kanyang abogado, isang maaasahang babae na matagal na niyang pinagkakatiwalaan, ay nagdala ng divorce papers sa opisina ni Alejandro. Mr. Ramirez, may dokumento ako para sa inyo. Para sa legal na pagwawakas ng kasal ninyo kay Mrs. Maris Ramirez. Tawag ng abogado habang nakatayo sa lobby ng kumpanya. Hindi makapaniwala si Alejandro sa nakita. Ano to? Bakit dito? Bakit ngayon? Tanong niya. May halong pagdadalawang isip at pagkainis. Ngumiti ang abogada. Profesional at walang halong emosyon. Ito po ay para sa formal na proseso. Ang inyong asawa po ay nagpasya ng makatarungan at maayos na wakasan ang inyong relasyon. Nakatawang ngiti si Alejandro at halos ipakita ang kanyang superiority. Ngunit sa ilalim ng kanyang ngiti, may bahid ng pagkagulat. Hindi niya inaasahan na ganitong determinasyon mula kay Maris. Sigurado ba si Maris sa desisyon niya? At saan siya kumuha ng pera? Isa lamang siyang housewife at umaasa sa pera na binibigay ko. Saad pa ni Alejandro. Ngunit walang nagbago sa ekspresyon ng abogada. Wala ka ng pakialam kung saan kumuha ng pera ang kliyente ko, Mr. Ramirez. Ang kasunduan ay malinaw.
Ito ay napag-usapan at plinano ng inyong asawa. Walang dahilan para maantala pa. Kinuha ni Alejandro ang dokumento. Tiningnan ng mabilis ang mga nilalaman. At nagulat siya sa linaw ng bawat artikulo. Walang puwang sa excuses. Walang lugar sa negosasyon. Tumango siya at pinirmahan ang dokumento. Para sa kanya ay makakalaya na siya at makakasama na si Chelsea. Paglabas ng abogada, napahinga si Maris. Marahang ngumiti at nagpaalam. Alam niya sa sarili na tama ang kanyang desisyon. Isang desisyon na magbibigay sa kanya ng kalayaan, kapangyarihan at pagkakataong bumangon at ipakita kung sino talaga siya. 5 taon na ang lumipas. 5 taon ang tahimik at matagumpay na pamumuhay ni Maris sa Canada. Dito, napalayo siya sa lahat ng sakit na iniwan ni Alejandro. Sa lahat ng pangungutya at panlilibak ng ina nito. Dito rin niya natutunan na ang kalayaan ay hindi lang tungkol sa paglayo, kundi sa pagpapalakas ng sariling mundo. Siya pa rin ang CEO ng kumpanya. Dati niyang lihim na pinamumunuan sa Pilipinas. Ngunit ngayon, mas malaya siya. Walang takot, walang lihim na bumibigat sa puso. Ang identity niya ay nanatiling lihim sa mga lumang kaibigan at lalo na kay Alejandro. Ang tanging alam ng ilang executives ay isang misteryosong leader na matalino, mahinahon at walang kapantay sa diskarte. At iyon si Miss M, na kilala ng lahat. Isang hapon, habang abala sa boardroom ng kanyang Canadian branch, isang mensahe ang dumating sa kanyang inbox. Mula kay Adrian, ang kababata niyang matagal nang may lihim na pagtingin sa kanya. Hi Maris, I hope you're doing well. I'll be in Toronto this week. Can we meet? Ngumiti si Maris. Hindi niya maipaliwanag ang saya na nadama niya. Hindi lang dahil makikita niya si Adrian, kundi may nagbigay ng kulay sa buhay niya. Ilang araw lang ang lumipas, nagkita sila sa isang restaurant na may tanawin ng lawa at bundok sa likod. Maris, ang tagal na nating hindi nagkita. Pero sa bawat araw, di kita nakalimutan. Mahina, ngunit puno ng emosyon na boses ni Adrian. Napangiti si Maris, humawak sa kamay nito. Alam mo ba Adrian, sa loob ng 5 taon, natutunan kong mahalin ang sarili ko bago ang kahit sino. Hayaan mo kong iparamdam sa iyo na ako ang karapat-dapat sa pagmamahal mo Maris. Ako nang magiging katuwang mo, sa negosyo at sa buhay. Sa bawat hakbang mo, ako'y narito. Maraming salamat Adrian. Sapat na sa akin na alam kong may isang tao na handang makinig at magparamdam sa akin na espesyal ako. Lumipas ang ilang buwan mula na magkita muli sina Maris at si Adrian sa Toronto, mas naging malapit sila sa isa't isa. Unti-unti ang kanilang pagkakaibigan at kasabay nito pag-usbong ng mas matibay na damdamin. Hindi nagmadali si Adrian. Ang paninindigan niya ay malinaw. Hindi niya hihilingin ang puso ni Maris agad. Ngunit ipapakita niya araw-araw na karapat-dapat siyang mahalin. Sa bawat araw na magkasama sila, ay pinaparamdam niya sa dalaga na mahalaga ito sa kanya. Habang naglalakad sila sa parke, naalala ni Maris ang lahat ng sakit at pangungutya na dinanas niya sa piling ni Alejandro. Alam mo Adrian, malumanin niyang simula habang tinatanaw ang mga ilaw ng lungsod sa kalagitnaan ng katahimikan na parke. Sa piling ni Alejandro, maraming nangyari. Akala ko, dati siya ng lalaki para sa akin. Minahal ko siya ng sobra, pero siya din palang mananakit sa akin. Mga panlalait, pananakit emosyonal at panilinlang. Nagpakahirap noon, pero natutunan kong mahalin ang sarili ko. Natutunan kong hindi kailangan ng isang lalaking manloloko para maging masaya. Hinawakan ni Adrian ang kamay niya ng marahan. Maris, hindi ko hahayaan na masaktan ka ulit. Pangako, ang pagmamahal ko sa iyo ay hindi magdudulot ng luha o pangungulila. Gusto ko lang makasama ka, alagaan ka, at pahalagahan ka sa bawat sandali. Parang tumigil ang oras kay Maris sa mga salitang yon. Sa gitna ng kanyang sakit at takot na muling masaktan, may naramdaman siyang kakaibang init. Isang tiwala na matagal na niyang hinintay. At sa bawat halakhak nila Adrian, unti-unti nang napalapit ang puso ni Maris. Ang dating sugatang puso ay muling nagiging buo
handang magmahal muli. May plano ako sa'yo mamaya. Huwag ka mag-alala. Sorpresa lang to. Napangiti si Maris. Hindi niya inaasahan ang mensahe. Ilang buwan na silang magkausap at nagkakasama. Pero bihira si Adrian sa mga ganitong sorpresa. Pagdating ng hapon, dumating si Adrian sa opisina. May bitbit na maliit na regalo at isang bulaklak. Ready ka na ba? Hindi ko alam kung anong mangyayari. Sagot ni Maris. Nagtatawa, ngunit may halong kaba at excitement. Para sa'yo, Maris. Sabay abot ng bulaklak. Salamat, Adrian. Dinala siya ni Adrian sa isang maliit at eleganteng rooftop restaurant. May tanawin ng buong lungsod. Napaka-romantiko ng setup. Ilaw ng kandila, mahinang tugtog sa background, at ang malamig na simoy ng hangin mula sa bundok. Wow! Bulong ni Maris, humanga sa paligid. Hindi ko inasahan to. Ngumiti si Adrian. Gusto ko lang ipakita sa iyo na karapat-dapat kang mahalin. Hindi ko hahayaan na mawala ang pagkakataon na mapasaya ka. Tumahimik si Maris. Pinagmamasdan ang mga mata ng binata. Sa kanyang puso, may halong kaba, saya at tiwala. Matagal na siyang natutong maging independent at malakas. Pero ngayon, ramdam niya ang init ng totoong pagmamahal. Alam mo, Adrian, sa mga buwan na nakasama kita, naramdaman ko na iba ka. Iba sa lahat na nakilala ko. Hindi mo ako sinaktan. Hindi mo ako pinahiya. At pinaparamdam mo sa akin na mahalaga ako. Maris, hindi kita pababayaan. Ang gusto ko lang ay makita kang masaya. Sa bawat sandali, ako'y nandito para sa'yo. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa'yo. Mahal kita, Maris. At kung bibigyan mo ko ng pagkakataon, gusto kong maging dahilan mo ko ng ngiti sa labi mo. Napangiti si Maris at para sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakaramdam siya ng ganap na kapayapaan at kaligayahan. Adrian, gusto ko ring subukan. Gusto ko ring magtiwala ulit. At oo, mahal din kita, Adrian. Tinatanggap ko ang alok mo na maging nobya mo. Masayang saad ng dalaga. Maraming salamat, Maris. Alam ko, hindi ako perpektong lalaki. Pero gagawin ko ang lahat para maging mabuting partner sa'yo. Isang halik sa labi ang iginawad ni Adrian na agad namang tinugon ni Maris. Napakasaya niya ng sandaling yon. Sa loob ng 5 taon, alam niya na tama ang desisyon niya na magmahal ulit. Naging masaya at maayos na relasyon ni Maris at Adrian sa Canada. Ramdam ni Maris ang tunay na kapayapaan sa kanyang puso. Sa bawat araw na magkasama sila, mas lalo niyang nakikilala ang kabutihan at pagmamahal ni Adrian. Isang pagmamahal na tapat at puno ng pangakong hindi siya sasaktan. Ngunit isang hapon, habang abala siya sa kanyang opisina, dumating ang isang mensahe mula sa kanyang executive sa Pilipinas. Nang basahin ni Maris, akala niya simpleng update lang ang report. Ngunit nang mabasa ang kabuuan, halos huminto ang kanyang puso. May nawawalang malaking halaga sa kumpanya. Isang anomalya na nagdulot ng kaguluhan sa opisina at maaaring may kinalaman sa maling pamamahala o pandilin lang ng mga taong inaasahan nilang tapat. Oh my God! Hindi pwede! Bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ng screen. Tumawag siya agad sa kanyang Chief Financial Officer sa Pilipinas. Kumusta ang sitwasyon? Anong nangyayari sa accounts? Tanong niya, may halong kaba at tensyon. Ma'am Maris, may discrepancies po sa financial reports ng nakaraang quarter. May malaking transaksyon na hindi maipaliwanag at ang ilang staff ay hindi makatulong sa audit. Sagot ng CFO at halatang nag-aalala. Huminga ng malalim si Maris. Pinilit kontrolin ang sarili. Hindi siya pwedeng magpadala sa emosyon. Ang kumpanya ay hindi lang negosyo. Ito rin ang legacy at resulta ng kanyang pagsakripisyo. Intindihin natin to ng maayos. Kausapin ang board at simulan natin ang internal investigation. Ayoko lumala ang sitwasyon. Utos niya, determinado at mahinahon. Habang nakatayo siya sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ang tanawin ng lungsod, napaisip si Maris. 5 taon ang lumipas
At kahit malayo siya sa Pilipinas, hindi niya maiiwasan na ang kanyang pinaghirapang kumpanya ay nasa panganib. Ngunit sa kabila ng kaba at tensyon, may naramdaman siyang lakas. Hindi siya nag-iisa. Kasama niya si Adrian na handang sumuporta at tumulong sa anumang hakbang para maayos ang sitwasyon. Tumawag siya sa nobyo. Adrian, kailangan kitang kausapin tungkol sa kumpanya. May lumalabas na problema sa Pilipinas at kailangan ko ng tulong mo para maresolba to at kailangan kong bumalik sa Pilipinas. Maris, nandito ako para sa iyo. Ano man ang mangyari, hindi kita pababayaan. Sagot ni Adrian, puno ng tiwala. Sa gabing yon, ramdam ni Maris na kahit may mga problema at pagsubok na paparating, handa siyang harapin ito. At higit sa lahat, hindi na siya nag-iisa. May kasama siya nagmamahal at handang suportahan siya sa bawat hakbang. Ang masayang buhay niya kasama si Adrian ay hindi lamang tungkol sa pagmamahal, kundi pati sa tapang at determinasyon na protektahan ang lahat ng mahalaga sa kanya. Kabilang ang kanyang pinaghirapan na negosyo. Paglapag niya sa Manila International Airport, ramdam ni Maris ang halo ng kaba at determinasyon. Sa loob ng 5 taon, marami na ang nagbago. Siya ay mas malakas, mas matalino, at higit sa lahat, may kumpiyansa sa sarili. Agad siyang nagtungo sa headquarters ng kumpanya. Sa loob ng lihim na conference room, nagtipon ang mga matataas na opisyal ng kumpanya. Salamat sa inyong lahat sa pagdating. Ang problema sa accounts ay hindi basta ordinaryong discrepancy. Mayroong malinaw na pattern na nagmumungkahi ng pandaraya at maling paggamit ng pondo. At sa ating investigasyon, lumalabas ang 2 pangalan. Tahimik na nakatingin ang lahat, nakikinig sa bawat salita ni Maris. Si Alejandro Ramirez at si Chelsea Vergara. Patuloy niya sa mga executives. Silang responsable sa pagkawala ng pera ng kumpanya. Ginamit nila ang posisyon at access para magnakaw at tinlangin ang kumpanya. Nagulat ang mga matataas na opisyal. Hindi nila inaasahan na si Alejandro, ang manager at asawa ni Maris, ang nasa likod ng gulo. Hindi ko to papayagan. Ang kumpanya hindi pwedeng masira dahil sa kasakaman ng dalawa. Kaya simula ngayon, kailangan na nilang makita kung sino ang tunay na may-ari ng kumpanya. At gagawin natin ang lahat para maibalik ang pera at mapanagot ang responsable. Sa mga sumunod na araw, lihim niyang pinangunahan ang mga strategic meetings at audit. Ginamit niya ang kanyang kaalaman bilang CEO at ang koneksyon sa board upang mabilis na makuha ang lahat ng ebidensya. Si Alejandro at Chelsea, sa kabilang banda, ay hindi alam na si Maris mismo ang nasa likod ng lahat ng hakbang. Ang dating lalaking minahal niya ay naging biktima ng kanyang sariling kasakiman. Hindi mo kailanman papatawarin ang sarili mo sa ginawa mo, Alejandro. At ngayon, panahon na para ikaw ay managot. Bulong ni Maris sa sarili habang tinitingnan ang report ng audit. Sa huling meeting, dinala ni Maris ang buong ebidensya sa board. Si Alejandro at Chelsea ay nahaharap sa matibay na katotohanan ng kanilang pandaraya. Wala nang maitatago. Panahon na para humarap ako sa buong kumpanya at magpakilala. Ibalita sa lahat na darating ang CEO ng kumpanya at magkakaroon ng party para sa pagdating ko. Seryoso na saad ni Maris. Yes, madam. Masaya kami sa muli ninyong pagbabalik. Saad ni Ramon. Tahimik at maayos ang meeting room ng kumpanya. Ang mga executives ay abala sa pag-uusap tungkol sa mga financial reports at bagong proyekto. Ngunit isang pahayag ang yumanig sa buong silid. Ladies and gentlemen, panimula ni Ramon, ang matagal ng kaalyado ni Maris sa board. May balita ako na, tiyak na ikagugulat ninyo. Magbabalik na si Miss M, ang CEO ng kumpanya. At sa kanyang pagbabalik, magkakaroon tayo ng malaking celebration at party para ipakita ang kanyang liderato sa buong staff. Sa mga kasamahan sa board, naramdaman ang halo ng excitement at paghanga. Ngunit sa kabilang banda, may 2 tao sa sulok ng silid na nakaramdam ng panibagong kaba. Sila si Alejandro at Chelsea. Ang dalawa na ngayon lihim na nag-aabuso sa pondo ng kumpanya ay naramdaman agad ang epekto ng balitang iyon. Kung dati ay makapangyarihan sila sa kanilang mga lihim na gawain,
Ngayon ay may panganib na mabunyag ang kanilang kasakiman. Ngunit sa harap ng lahat, pinilit nilang magpakatatag. Ngumiti si Alejandro habang si Chelsea ay nagpapanggap na abala sa kanyang tablet. Wow, talaga? Si Miss M makikilala na natin? Ang CEO? Biro ni Alejandro, para bang normal lang ang narinig. Ang galing naman. Ngunit sa kanyang isipan, nagkakaroon ng panik. Paano kung malaman niyang lahat? Ang lahat ng ginawa namin ni Chelsea. Bulong niya sa sarili. Si Chelsea nakangiti rin, ngunit ramdam ang bahid ng takot sa kanyang mga mata. Oo nga, nakaka-excite. Sabay tawa na pilit. Sa kasalukuyang eksena, unti-unting naisip ni Alejandro ang lahat ng nagawa niya. Ang mga account na nakalusot sa audit, ang perang ninakaw nila sa kumpanya. Chelsea, kailangan natin maging maingat. Bulong niya sa babae sa tabi niya, halos hindi napapansin ng iba. Alam ko Alejandro, pero hindi pwede tayong magpakita ng takot. Lahat ay dapat normal lang. Sagot ni Chelsea, halos nakangiti, ngunit nanginginig ang kamay sa paghawak ng tablet. Habang nagpapatuloy ang meeting, ramdam ng dalawa ang bawat salita, bawat plano at bawat update bilang banta sa kanilang lihim. Ang muling pagbabalik ni Miss M ay parang ilaw na handang magbunyag sa kanilang mga nagawang kasalanan. Sa kabila ng kanilang pagpapanggap, hindi nila maiwasan ang mabilis na tibok ng puso nila. Maris, handa ka na ba para sa darating na araw? Alam mo kung saan makakaharap po si Alejandro at Chelsea sa kumpanya. Habang hawak ang kamay niya, napangiti si Maris, tahimik ngunit matatag. Oo Adrian, handa na ako. 5 taon ng sakit at pangungutya. Panahon na para magbayad sila sa lahat ng ginawa nila. Hindi na ako yung babaeng pwedeng bastusin ng iba. Ngumiti rin si Adrian, naramdaman ang determinasyon sa mga mata ng dalaga. Alam kong kaya mo yan at nandito ako sa tabi mo. Sa bawat hakbang, sa bawat galaw, sasamahan kita. Hindi kita pababayaan. Adrian, salamat sa pag-aalaga sa akin. Ngayon, hindi lang para sa sarili ko, para rin sa kumpanya at para sa lahat ng taong nagsikap at nagtitiwala sa akin. Panahon na para harapin ang katotohanan at para pagbayaran nila ang kasalanan nila. Hinawakan ni Adrian ang kanyang muka at pinisil ang kanyang pisngi. Ipakita mo sa kanila Maris. Ipakita mo kung sino ka at kung anong kaya mong gawin. At pagkatapos nito, simula ng totoong kapayapaan at kalayaan para sa iyo. Napangiti si Maris at masayang yumakap sa kanyang nobyo. Dumating ang araw ng engranding party para sa pagbabalik ng CEO ng kumpanya. Si Miss M, na hanggang ngayon walang nakakakilala sa tunay niyang pagkakakilanlan bukod sa mga matataas na shareholder ng kumpanya. Ang venue ay puno ng ilaw, salamin at engranding dekorasyon. Bawat empleyado ay nakangiting naghihintay sa pagdating ng kanilang misteryosong boss. At sa entrada ng hall, dumating sina Maris at Adrian, magkahawak kamay. Eleganteng suot ni Maris ang kanyang silver gown na simple, ngunit nakakasilaw. Habang si Adrian ay naka-black tuxedo na, kita ang karangyaan ng buhay. Pagdating nila, agad silang napansin ng lahat. Hindi dahil kilala si Maris bilang CEO, kundi dahil sa taglay niyang ganda at pagbabago. At doon, sa kabilang bahagi ng hall, napalingon si Alejandro. Napakunot ang noo niya at kaagad na naagaw ang pansin ni Chelsea. Ay, tingnan mo sino yan! Nakataas ang kilay ni Chelsea. Anong ginagawa niya dito? Usisa ni Alejandro at halatang inis. Lumapit sila sa direksyon ni Maris. May halong pangungutya sa kanilang mga ngiti. Well. Hindi ko inakalang makakapasok ka sa ganitong klaseng event. Baka naman nagkakamali kami, Maris. May nag-invite ba talaga sa'yo? Simula ni Chelsea, puno ng pangmamaliit. Humagikik si Alejandro. Tsaka, ano namang ginagawa mo rito? Hindi to party ng mga hamak na empleyado. Para to sa mga executive. Ngumiti si Maris. Hindi pa rin sila nagbabago. Kahit nasa bingit na sila ng pagkakahulog, puro pangmamaliit pa rin ang alam. Huwag mo siyang patulan, honey. Bulong ni Adrian sa kanya. Hinawakan ang bewang niya.
Napalaba ng tingin ni Alejandro nang marinig ang salitang honey. Wow, grabe naman. Saan mo nakuha yung bago mong BF? Mukhang sosyal pero sigurado ako na isa lang siyang hamak na empleyado rin. Tawa ulit si Chelsea. Baka napulot lang sa kung saan. Hindi kumibos si Maris. Sa halip, gumiti siya ng may kumpiyansa. Isang ngiting hindi nila nakita noon. Saglit na tumingin si Maris sa paligid. Napansin niyang paparating na sina Ramon at ilang board members. Actually, nandito ako para sa espesyal na announcement. Sabay niya sabay tingin sa dalawa. Napataas ang kilay ni Alejandro. Espesyal? Ikaw? Huwag mo nga kaming patawanin, Maris. Sakto, dumating si Ramon at ngumiti sa kanila. Kilala mo sila, Sir Ramon? Yes, kilala ko siya at ang kasama niya. Good evening, Sir Adrian Dalfranco. Kinagagal akong makilala ang isang tanyag na negosyante, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Nakangiti na saad ni Ramon. The honor is mine, Ramon. It's nice to meet you as well. At nagkamayan ang dalawa. Nanlalaki naman ang mata ni na Alejandro at Chelsea sa narinig nila. Ngumiti naman at tumango si Ramon kay Maris bago nagsalita. Malapit na magsimula ang party, kaya mag-ready na kayo. Alejandro and Chelsea, maiwan ko muna kayo. Nagsimulang tumahimik ang buong hall nang i-announce ng host ang pinakahinihintay ng lahat. Ladies and gentlemen, please welcome our one and only CEO, the woman behind the success of this empire, the incomparable Miss M. Kasabay ng mahaba at engranding musikang tumutugtog, unti-unting bumukas ang spotlight sa itaas ng engranding hagdan. Mula roon, dahan-dahang bumaba ang isang babaeng naka-eleganting silver gown. Kumikislap sa bawat hakbang niya. Si Maris, ang dating tahimik, minamaliit at sinasaktan. Ngayon ay nagliliwanag sa lakas, kapangyarihan at dignidad. Nagpalakpakan ng lahat. May mga nakangiti. May mga halos hindi makapaniwala. Ang board of directors ay proud na proud. Ilang managers ay napapasipol pa. Ngunit sa kabilang banda ng hall, nanlaki ang mata ni Alejandro at Chelsea. Para silang itinulak sa bangin. Para silang nabingi. Imposible. Hindi totoo. Hindi pwedeng. Si Maris? No, hindi pwede to. Bulong ni Chelsea. Nanginginig ang labi. Halos hindi naman makagalaw si Alejandro. Para siyang binuhusan ng yelo. Paano? Paano siya naging CEO? Hindi ba't ordinaryong asawa lang siya dati? Paano niya naitago to sa akin? Habang lumalakad pababa si Maris, ramdam niyang lahat ng mga mata ay nasa kanya. Ngunit ang pinakamasarap sa lahat ay ang makitang nanginginig sa takot ang dalawang taong minsang nanakit sa kanya. Pagdating niya sa entablado, ibinigay ng host ang mikropono sa kanya. Tumayo siya ng tuwid, mataas ang noo at may kumpiyansa sa kanyang sarili. Good evening, everyone. Thank you all for being here tonight. Allow me to properly introduce myself. My name is Maris de la Vega, also known to all of you as Miss M, the real Chief Executive Officer of this company. Ngunit nang mapatingin siya sa direksyon ni na Alejandro at Chelsea, napangiti siya. Isang ngiting matagal niyang pinigilan. Isang ngiting may mensaheng, eto ako ngayon, hindi niyo ako kayang tapakan muli. For years, I chose to work behind the scenes to observe, to learn, and to understand the true nature of the people within this corporation. Tonight, I stand before you not as the woman some of you belittled, but as the leader who built, protected, and carried this company to where it is now. Matalim ang pagkakatitig ni Alejandro sa kanya. Halong pagkabigla, pagsisisi, at hindi maipaliwanag na hiya. Si Chelsea naman ay halos hindi makahinga. I believe in fairness, transparency, and accountability. And starting today, the truth will be acknowledged, and justice will finally take its place. She ended with a poised smile. Once again, thank you for celebrating this moment with me. Welcome to a new era of this company, an era under my name. Kita naman ang galak sa mukha ni Adrian
na proud sa dalagang mahal niya. Sa bawat salita ni Maris, ramdam ang talino, lakas at leadership. Hindi na siya yung babaeng umiiyak habang pinagtatawanan nila. Hindi na siya yung babaeng walang laban. Siya na ngayon ang may hawak ng kumpanya. Siya ang may hawak ng kapangyarihan. At higit sa lahat, siya ang may hawak ng hustisya. Pagkatapos ng mainit na palakpakan at pagpapakilala, nanatiling nakatayo si Marie sa gitna ng entablado. Mataas ang noo, matatag ang tindig, at puno ng otoridad ang bawat kumpas ng kanyang kamay. Ang mga ilaw ay nakatutok sa kanya. Bago natin ipagpatuloy ang selebrasyon, aniya, malumanay, ngunit mariing nag-echo sa buong bulwagan. May ilang bagay akong kailangan linawin, hindi lang bilang CEO, kundi bilang taong pinagkatiwalaan ninyo. Nagbulungan ang mga bisita. Ang iba'y nagtataka. Ang iba'y parang may ideya na kung ano man ang susunod na mangyayari ay hindi ordinaryo. At doon na inilapit ni Maris ang tingin sa dalawang taong nalilisik ang mata. Si Alejandro at si Chelsea. Mr. Alejandro Ramirez. Miss Chelsea. Tawag niya ng malinaw, mariin at walang pag-aalinlangan. Napako ang tingin ng lahat sa dalawa. Parehong namutla, ngunit pilit na nagtatapang-tapangan. Saglit na nagtagpo ang mata nila ni Maris. Nandoon ang matagal nang hindi nasabing galit, sakit, at ngayon, katarungan. Mabagal na lumapit si Maris pababa ng entablado. Ang tunog ng kanyang mga hakbang ay tila martilyong bumabagsak sa katahimikan. Siguro, naguguluhan kayo kung bakit ako nandito. Kung bakit ako ang CEO. Kung bakit Miss M ang tawag nila sa akin. Pinilit ni Alejandro ngumiti nang may pangungutya. Ano bang drama to, Maris? Hindi ka naman bagay dito. Tumawa si Chelsea nang may pangmamaliit. Baka nagkakabali ka ng outfit. Hindi to lugar para sa katulad mo. Ngunit hindi natinag si Maris. Sa halip, ngumiti siya. Isang ngiting alam mong may alam. At alam mong hindi mo gugustuhing makita kung ikaw ang may itinatago. Oh, I assure you, ako ang pinaka may karapatan sa lugar na to. Sagot niya, malamig at matalim. Inilabas ni Maris ang isang folder mula sa mesa at itinaas ito sa lahat. Ladies and gentlemen, itong mga dokumento nagpapatunay kung saan napunta ang nawawalang pondo ng kumpanya at kung sino ang nasa likod nito. Sumikip ang dibdib ni Alejandro. Napatingin si Chelsea sa sahig. Ang buong kumpanya, ang lahat ng bisita, ay halos huminto sa paghinga. Muling ibinaling ni Maris ang tingin sa kanila. Matatag at walang takot. Kayo, ang may kagagawa ng pagnanakaw sa kumpanya na pinaghirapan ko. At ngayong gabi, hindi na kayo makakatakas pa. Umalingaw-ngaw ang bulungan ng mga tao. May gulat, may galit, at may paghanga. Samantala si Adrian nakatayo sa gilid. Nakatingin kay Maris na may halong pagmamalaki at paghanga. Hindi niya napigilang ngumiti. Ito ang babaeng minahal niya. Matapang, matalino, at imposibleng tapakan ulit. Maris, hindi namin alam kung anong sinasabi mo. Baka... Hindi niya natapos ang sasabihin dahil tinaasan siya ni Maris ng kamay. No, Alejandro, hindi mo ko mapapaikot ngayon. Hindi na yun uubra. Malalim at mariin ang boses niya. Lumapit si Marie sa malaking screen sa likod ng entablado at kumindat kay Ramon na nasa tech booth. Pakiplay na. Utos niya. Sa isang iglap, lumiwanag ang screen at unti-unting lumabas ang mga CCTV footage, bank transaction records at email exchanges. Kitang-kita ang mukha ni na Alejandro at Chelsea sa video habang pumapasok sa restricted office, naghahalongkat ng files, nagpiprint ng forged documents at nag-uusap tungkol sa ililipat na pera. Napatakip ng bibigang ilang empleyado. Oh my God! Bulaw ng isa. Hindi ko akalaing magagawa nila to. Samantala, namutla lalo si Chelsea. Hindi ako yan! Edited yan! Hindi totoo! Sigaw niya. Ngunit nagsalita si Ramon habang hawak ang mic sa gilid. Original ang files. Doon sa main server mismo galing.
Walang kahit isang na-edit. Napayuko si Chelsea. Halos manghina ang tuhod. Si Alejandro naman ay pilit pa rin nagmamatigas. Kung ikaw talagang CEO, bakit hindi mo sinabi noon pa? Bakit kailangan pang ganito? Ngumisi si Maris. A kind of smile na puno ng lakas at kontrol. Kasi akala ko, mamahalin mo ako kahit simpleng babae lang ako. Pero naging mataas ang pangarap mo, Alejandro. Nakalimutan mong lumingon kung saan ka nanggaling nang makalanghap ka ng konting ginhawa. At higit sa lahat, nilingon niya ang lahat ng tao. Gusto kong makita kung sino ang tapat, sino ang gahaman, at sino ang nananamantala. Tumingin siya muli kay Alejandro. At mukhang malinaw na malinaw na ang sagot. Tama lang na naghiwalay tayong dalawa. Hindi nakapagsalita si Alejandro. Kita sa mukha niya ang halo ng gulat at pagkabigo at isang uri ng takot na hindi niya kayang itago. Starting tonight, malakas na pahayag ni Maris. You are both terminated from this company. Effective immediately, and legal actions will follow. Nagpalakpakan ng buong bulwagan. Malakas, buo at may suporta. May tumayo pa at sumigaw ng, "Yan ang CEO namin!" Si Adrian na nasa gilid ng entablado ay naglalakad papunta kay Maris. Nagmakalapit, kinuha niya ang kamay ng babae at marahang pinisil. Proud at puno ng pagmamahal. You were incredible, hon. Bulong niya. Ngumiti si Maris. Matagal na tong nararapat sa kanila. Sa gilid naman, halos maiyak sa takot si Chelsea habang inaawat ni Alejandro na umalis na sila. Pero bago sila tuluyang makalayo, muli nagsalita si Maris, malakas at malinaw. Hindi kayo makakatakas sa batas, Alejandro and Chelsea. At nagwala pa ang dalawa na may biglang dumating na alagad ng batas at kinuha sila. Habang papalabas ng venue sina Alejandro at Chelsea, sabay-sabay na nagsiangatan ng cellphone ng mga empleyado at bisita. Nagkalat agad ang bulungan at mga tinging puno ng paghamak sa dating magkasabwat. Ayun palang magnanakaw! Bulong ng nasa likod. Kapal ng mukha nilang manlait noon. Dagdag ng isa pa. Narinig yun ni Chelsea kaya lalo siyang bumilis maglakad. Halos magmamadali palabas. Si Alejandro naman ay nangingitim ang panga. Halatang pinipigilan ang galit at kahihiyan. Wala ka man lang bang naisip? Bakit mo ko sinama sa kalokohan mo? Buliyaw niya. Napaatras ang babae. Ako? Ikaw ang nagsimula. Ikaw ang nagsabi na kaya mong kontrolin ang kumpanya dahil mataas ang tiwala nila sa'yo. Tumigil ka! Singhal ni Alejandro. Pero hindi na sila mapapansin dahil sa likod nila, sa loob ng venue, lahat ay nakatingin kay Maris na ngayon ay nakangiti habang yakap ni Adrian sa balikat. Ang dating babaeng umiiyak sa gilid ng kama, nanginginig sa sakit ng pagtataksil, ngayon ay nakatayo bilang isang reyna sa sariling kaharian. Wala nang bahid ng kahinaan, wala nang takot, wala nang paghabol sa pag-ibig na pinagdamutan sa kanya. Proud ako sa'yo. Bulong ni Adrian habang hawak ang kamay niya. Tumingala si Maris at ngumiti sa nobyo. Wala na akong dapat patunayin sa kanila. Tapos na ang kwento nila sa buhay ko. Pero nagsisimula pa lang ang bago mong kwento. Sagot ni Adrian, marahang hinaplos ang pisngi niya. Napapikit si Maris, parang naglalabas ng lahat ng bigat na matagal niyang kinikimkim. At noong iminulat niya ang kanyang mga mata, maliwanag na rin ang direksyong tatahakin niya. Bumalik siya sa loob ng venue, tangan ang kamay ni Adrian. Sa unang pagkakataon, ramdam niya ang tunay na pagiging malaya. Malaya sa sakit, malaya sa kahapon, at malaya sa isang pag-ibig na hindi kailanman naging totoo. Sa gitna ng masiglang party, binati siya ng ilang board members. Welcome home, Madam CEO. At sa gabing yon, sa ilalim ng kumikislap na chandelier at musika ng tagumpay, tuluyan na nagwakas ang isang kabanata. At nagsimula ang kwentong siya ang may hawak, siya ang bida, at siya ang nagtagumpay. Makalipas ang ilang linggo, tuluyan ang naisara ang kaso laban kina Alejandro at Chelsea. Sa harap ng korte, hindi man sila makatingin sa mga tao, kitang-kita ang bigat ng kahihiyan at takot na bumalot sa kanila.
Isa-isang binasa ng hukom ang hatol. Ilang taon ang pagkakakulong dahil sa pagnanakaw, falsification of documents, at fraud na ginawa nila sa kumpanya. Wala nang pagtanggi, wala nang pagsisisi, at wala nang makakapagligtas sa kanilang sariling kasalanan. Sa likod ng courtroom, tahimik na nakaupo sina Maris at Adrian. Hawak ni Adrian ang kamay ng dalaga. At nang tawagin ng hukom ang pinal na desisyon, marahan niyang pinisil ang kamay nito. Tapos na, Maris. Bulong ni Adrian. Huminga ng malalim si Maris. Sa wakas, natapos na rin ang lahat. Hindi bilang paghihiganti ang kasong iyon, kundi bilang hustisyang matagal nang dapat makamtan. Ito ang pagsasara ng sugat na minsang halos sumira sa kanya. Pagkalabas nila ng korte, sinalubong sila ng sariwang hangin. Sa parking lot, doon lumuhod si Adrian. Walang pasabi, walang paligoy-ligoy. May hawak siyang maliit na kahon at sa loob ay isang simpleng singsing na kumikislap sa ilalim ng araw. Maris, hindi ko kayang makita kang umiiyak noon at lagi kong ipinapangako sa sarili ko na hindi ka muling masasaktan. Honey, will you marry me? This time, with love, respect, and truth. Napasinghap si Maris. Hindi niya inaasahan iyon, pero ramdam niya sa puso ang tamang sagot. Ngumiti siya habang pinupunasan ng mga luhang bumagsak mula sa kanyang mga mata. Yes, Adrian. 1,000 times. Niyakap siya ni Adrian, mariin at marahan. At agad naman na nagpalakpakan ng mga taong nakakita sa kanila. Lumipas sa mga buwan at mas lalo pang lumago ang kumpanya ni Maris. Sa pamumuno niya bilang CEO at sa strategic investment ni Adrian bilang shareholder, naging international ang operasyon ng kanilang negosyo. Mas dumami ang partners, mas lumawak ang markets, at mas nakilala ang kumpanya bilang isa sa pinakamalakas sa industriya. Sa huling gabi bago ang kanilang engagement celebration, nakatayo sina Maris at Adrian sa balcony ng bagong bahay nila. Tanawang city lights. I'm so proud of you. Wika ni Adrian habang nakayakap mula sa likod. You survived everything and became the woman everyone looks up to. Hindi ko yun magagawa kung wala ka. But most of all, dahil pinili kong mahalin ang sarili ko. Sagot ni Maris. Nagtagpo ang kanilang tingin. Marahan silang naghalikan. Puno ng pag-ibig, respeto at pangako ng magandang bukas. At sa gabing yon, natapos ang kwento ng sakit at nagsimula ang kwento ng tunay na pag-ibig at tagumpay. At wala nang mahihiling pa si Maris dahil buo at kumpleto na siya sa piling ng lalaking minamahal niya, si Adrian. At dito na po nagtatapos ang